Hello guys, may gusto lang akong i-share sa inyo yung kilala niyo ba si Sir Yevin, yung vlogger? May nagkaroon kasi ng problema, nag-vlog sila. Yung mga nanonood kay Sir Yevin, siguro alam nila yun. May problema siya kaya hindi siya nakikita sa vlog. Kasi marami siguro siyang iniisip, na anxiety siya guys, may anxiety siya. Nung nakita ko yung vlog niya guys, sobra akong na-touch. Naiyak ako, grabe, naiyak ako sa kanya, naawa ako. Ganun pala yung pag breadwinner ka guys. Sa tagal niya nagtatrabaho para sa pamilya niya, hindi na siya nagpapahinga kasi kailangan niya magtrabaho para sa pamilya niya guys. So, ang nangyari siguro na-over na siya, na-overpating na siya sa kakatrabaho. Kahit gusto niya magpahinga pero yung utak niya, hindi. Kailangan ko magtrabaho kasi kailangan ako ng pamilya ko. Ganun talaga siguro guys, no? Pag meron ka pang gustong goal sa buhay at meron ka pang gustong patunayan or gusto mo pang i-help ang iyong pamilya, tuloy lang yung pagtatrabaho natin kahit na napapagod na tayo, kahit na hindi na natin kaya, pinipilit pa natin yung sarili natin. Pero sometimes kasi kailangan din natin kasi mag-open. Pero kay Sir Yevin kasi parang kinikimkim niya lahat yung problema. Siguro may mga nangyayari sa kanya na hindi niya sinasabi sa kanyang pamilya. So, binubuhat niya lahat ng problema. Sa kanya na lang yung problema. Siguro ayaw niya madama yung pamilya niya, ayaw niya mag-isip. Gusto niya yung siya na lang yung nag-iisip. Tapos, nagtagan pa ng mga basher, yung mga taong walang magawa sa buhay. Ewan ko ba, bakit ganun sila? Hindi na lang sila, kung ayaw niyo manood ng vlog niya, huwag niyo siyang i-bash. Kung manonood kayo ng vlog pala niya, at may nakita kayo, huwag niyo lang siyang i-bash. Sabihin niyo na lang yung pagkakamali niya, hindi yung dami niyo pang chichipuret na sinasabi guys, kasi nakakasakit kayo ng damdamin ng ibang tao. Hindi niyo alam kung dahil sa inyo ay yung mga basher ay nakakasakit na kayo at ang dinidibdin na yung tao yung binash nyo, yung mga pinagsasabi. Parang ganun. Ang hirap lang kasi talaga guys. So, tayong mga lalo ng mga OFW na sa ibang bansa nagtatrabaho para sa pamilya. Mag-open tayo kahit sino. Yung mga problema natin, huwag natin suluin. At saka lagi lang tayong magdasal sa Diyos. Yun lang guys. Pero, kailangan din talaga ng dasal natin. Magdadasal lang tayo. Pero si Sir Yevin kasi siguro hindi na niya kinaya. Sobrang talagang naiyak ako doon sa nangyari sa kanya.